no, yung kakampings, no, especially the old Dilawans, no, the old liberals, no. Meron talagang mga old liberals, no. In fact, some of them I know dito sa Cebu na who look at what's happening now from the legal and constitutional perspective, irregardless of who sits. Kahit hindi nila binoto si Digong. In fact, a few days ago, I talked to a lawyer in Cebu, no? Taga dito sa Cebu, na bagong nagpamiyembro. Kasi meron tayong Pam and Marlon, no? Congratulations nga. Meron tayong bagong miyembro ng Hakbang ng Maisog Cebu. Apat na magigiting na mga abogado. Dito kasi sa Cebu, merong Young Lawyers Association of Cebu. Ang tawag yan is YLAC, no? Apat na magigiting na mga lalaki doon, na mga abogado, ay nanumpa sa Maisog Cebu. Kaya meron na tayong Maisog Cebu lawyers. At isa doon din ay isang babae din, no, na abogada din, na our battery of lawyers, no, na nandun sa Maisog Cebu. Nung tinanong ko yung isang abogado, sabi niya, "Boss, ako, I'm a recent convert because prior to Digong's presidency, I was really an anti-Duterte. Kasi nga, he grew up in a liberal home, no, liberal political ideology." So sabi ko, ano ba yung game changer? Sabi niya, "Boss, yung game changer, prior to Digong, kasi dito sa amin noon, grabe yung Bloods and Crips na gang war. Yung mga frat war. Nagpapatayan talaga pa, Marlon. At isa doon nangyari, doon mismo sa harap ng bahay nila, na na-trauma talaga yung nanay niya. Okay? Grabe, almost every night may namamatay, may nasusugat. Nung naupo si Digong, and a few years, no, a few months later, talagang na huminto, talagang wala. And then he saw the iron-fisted governance, even if it's just rhetoric or hyperbole. Talagang nakita niya, tapos sabi niya, so ngayon, na-convert siya doon. Hindi pa siya naging active sa politika. And when he saw the rendition of Digong, yun ang nag-trigger sa kanya, na talagang gusto niya niyang lumabas at makisali sa Hakbang ng Maisog. Sabi niya, this is no longer, kasi sabi nila, pinag-aralan namin yung batas. Ilang taon kaming, kasi medyo nagkapag-practice na rin sila. Ito yung sa mock courtroom namin. Ito yung pinag-aralan namin. Ito yung iniyakan namin. No? Nung nag-aaral pa kami. At hanggang ngayon nag-aaral. Tapos ibabalahura lang nila ng ganyan. So that is why, tama ka, Pam, at tama si Sas. There are fence-sitters now on the Kakamping or Dilawan side na nagdadalawang isip na, and probably some of them have already converted. Not to become DDS, but on the side of the law. Because what's happening now really is the Duterte support base is arguing for the rule of law and our Constitution. Oo. Tama. Because ang pinaka gusto ko ring sinabi ni Sas kagabi is that now the Kakampings will realize na wala talaga silang sariling identity nila. Saan sila unang sumampa? Rosas. 'Di ba? Yung kulay yellow na nagtago sa kulay pink. Tapos ngayon, hindi mailaban ng yellow yung identity nila na kinailangan nilang makipagtalik sa pula. 'Di ba? So ngayon na namamayani ang kapalpakan ng pula, paano ngayon i-detach ng yellow na hindi kami ganyan o hindi yan yung pinaglalaban namin. Tama, basag ang kanilang identity na hindi sila stand alone this time, no? And now they realize and they see na if we only live by the book and what the Constitution tells us, baka meron tayong laban. Yun ang mangyayari ngayon, yun ang ginagawa nila ngayon.